yung aral, nandoon kami sa Biblia, yung aral ng Biblia. Yung hindi labis, hindi kulang sa aral ng Biblia. Ang Katoliko, maraming idinagdag sa Biblia na wala sa Biblia, dinagdag nila sa aral nila. Find the truth. Magandang gabi po, Brad Eli po. Ito po ang tanong ko, bakit po magkaiba ang paniniwala ng Katoliko at ang paniniwala ng NCGI? Iisa lang naman po ang nilalaman at kahulugan ng mga talata sa Biblia. Bakit po magkaiba kanilang mga paniniwala? Tama ka dyan, kapatid. Iisa lang naman ang nasa Biblia. Pati yung tunay na kahulugan ng nasa Biblia ay iisa lang. Ba't magkaiba tayo ng paniwala? Kasi yung mga pare, hindi sila naniniwala sa Biblia. Hindi nila sinusunod yung nasa Biblia. Ang nasa Biblia, 11:7 ng ikalawang Korinto. Pakita ko sa iyo, kapatid na Milagros, huwag ka magagalit. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo'y mangataas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos. Ang aral na ebanghelyo walang bayad, pinangaral ko walang bayad, sabi ni San Pablo. Isa sa aral ng ebanghelyo, binyag. Ba't nagpapabayag ang pare? Nagpapabayad. Yung kasal may bayad, binyag may bayad, misa may bayad. Bakit may bayad? Kasi may fixed price ang tawag doon bayad. Ito, pakita ko, kapatid, huwag kang magagalit. St. John the Evangelist Parish, Archdiocese of Lipa, Tanawan City, Batangas. Mass 1,500. Application fee 150. Senomar 500. Marriage 600. Bonds 100. Lights 500. Kneeler 500. Hoy, kneeler yung luhuran. Carpet 1,000. Flowers 3,000. Organist and cantor 1,000. July 21. Total 8,850. Hindi naman ito maitatanggi. Official receipt ito kapatid. Pinapabayaran nila ang aral Pati kasal pinapabayaran nila. Sa Biblia walang bayad ang kasal. Nagkakasal ang mga tao nung araw. Pero walang bayad na nakarecord. Yung binyag, wala rin bayad yun. Sabi nga ni Rizal sa kanyang sulat sa mga kadalagahan sa Malolos, si Rizal, si Juan Bautista Ika, hindi nagpabayad sa ilog ng Jordan, sabi niya. Basahin lang natin yung particular part nung sulat ni Rizal sa mga dalaga sa Malolos. Kilala naman ni kapatid na si Rizal ang national hero ng Pilipinas. Kapatid na Milagros, siguro kilala mo si Rizal. Ang sabi ni Rizal doon sa kanyang sulat, pakibasa mo nga yung highlighted portion, kapatid na Daniel. Opo, eto po ang sabi, at di nagpabayad sa kanyang pananalangin, di napaupa si San Juan sa ilog ng Jordan. Gayon din si Kristo sa kanyang pangangaral. Bakit ngayon ang mga pari walang bigong kilos na di may hinihinging upa? At gutom pa halos nagbibili ng mga kalmen, kwintas, korea, at iba't iba pa, pangdaya ng salapi, pampasama sa kaluluwa, sapagkat kalminin mo man ang lahat ng basahan sa lupa, kwintasin mo man ang lahat ng kahoy sa bundok,
Ibilibid mo man sa iyong baywang ang lahat ng balat ng hayop, at ang lahat na ito'y pagkapaguran mang pagkurus-kurusan at pagbulong-bulungan ng lahat ng pari sa sandaigdigan, at iwisik man ang lahat ng tubig sa dagat, ay di mapalilinis ang maruming loob, di mapatatawad ang walang pagsisisi. Gayon din sa kasakiman sa salapi, maraming Ayan ang deklarasyon ni Rizal, ano? Kasakiman sa salapi ang ginagawa ng mga pare. Kaya siya pinatay sa luneta eh. Kasi marami siyang sinabing kontra sa Iglesia Katolika. Sabi niya, ilog ng Jordan, hindi nagpabayad si Kristo sa kanyang pangangaral. Nagmilagro sila, nagpagaling ng may mga sakit, hindi sila nang hingi ng bayad. Isa yan, kapatid, na milagros sa unang-unang pagkakaiba natin. Sa amin, walang bayad ang binyag, walang bayad ng kasal, no? Walang bayad yung mga kung ano-anong serbisyo na kailangang ibigay sa kapatiran. At meron pa kaming mga serbisyo ng kawang gawa. Mga libreng abogado, libreng doktor, libreng diagnostic center, libreng pamantasan. Maraming mga libreng-libre na ginagastusan natin ng malalaking halaga ng salapi. Pero sa Katoliko, naku po, lahat halos may bayad eh. Kung may libre man, napaka-minimal nung libre. Isa yun sa pagkakaiba natin. At ang pagkakaiba natin, yung aral, nandoon kami sa Biblia, yung aral ng Biblia. Yung hindi labis, hindi kulang sa aral ng Biblia. Ang Katoliko, maraming idinagdag sa Biblia na wala sa Biblia, dinagdag nila sa aral nila. Gaya nung pagrorosaryo, na pagrorosaryo ka, uulit-ulitin mo yung abagi noong Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasayo, etc. No? Sa Biblia, di yata naman nasa Biblia ito, tapos ginagawa ninyo sa Katoliko. Mateo 6:7. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Bago ka palang humingi, bago ka palang magsalita, alam na ng Ama yung kailangan mo kapatid. Ba't mo kailangang ulit-ulitin? Sa Katoliko talagang ulit-ulit. Labag sa nasa Biblia. At pati lahat ng tinatawagan, toring garing bahay na ginto, tore ni David, pinto ng langit, kabanantipan, kung ano-anong mga litanya. Siguro kung tunay kang Katoliko, alam mo naman lahat yan eh. Hindi ko na kailangan paliwanag. Nasa dasalang Katoliko yan eh. Bahay na ginto, panalangin mo kami, kabanantipan, panalangin mo kami, pinto ng langit. Paano mo kailangan ulit-ulitin lahat ng bagay, tawagan mo, pati ba naman pinto, pinapanalangin mo? Ngayon, sa Biblia, huwag kayong manalangin na walang kabuluhang paulit-ulit. Hindi nyo pa nga sinasabi, alam na ng Ama eh. Kahit nga bumabagyo pa eh. Kahit isang usa lang, pagtao sa puso mo, papakinggan ka ng Diyos. Maririnig niya yun sa gitna ng bagyo. I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear
kanta na yun, kaya natandaan ko dahil doon sa party na yun eh. I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. Yung pinakamaiksing panalangin. Meron nga kaming kapatid doon sa Bisaya nung magkaroon ng parang tsunami at magkaroon ng malakas na tawag dito, malakas na bagyo. Ano bang bagyo yun, kapatid na Daniel? Yung Yolanda po, kapatid na Eli. Yung Yolanda, nandoon siya sa may lugar na ang mga puno na nabubunot ang ugat sa lakas ng hangin, tumutumba mga puno. Wala na siya, hindi niya na alam kung paano siya tatakas dun sa sitwasyon na yon. Nakakita siya ng punong papaya, dun siya malapit. Umaagos ng malakas at saka ang alon malakas. Umawak siya dun sa puno ng papaya. Ang nasabi niya lang, Diyos ko po, ligtas mo ako. Wala nang kailangan pa abagin noong Maria, pulong-pulo ka ng barya, ng grasya. Wala nang ganon, no? Sinabi niya lang, Diyos ko po, ligtas mo ako. Aba, nung makatapos yung hampas ng hangin at ng alon ligtas siya. Ang hinawakan niya, puno ng papaya. Inakap niya yung puno ng papaya. Samantala yung mga puno ng buko, nagkagiba, mga malalaking puno. Puno ng papaya lang ito Alam niyo naman kung gaano karupok yung puno ng papaya. Naligtas siya, si kapatid na Arlene Verona doon sa Bisaya. Kaya naniniwala ako doon sa salita na nasa Biblia. Kahit na hindi mo pa sinasabi at may tiwala ka sa Diyos, mapapakinggan niya panalangin mo. Sa Katoliko, ulit-ulit, meron pang litanya, may nobena pa Labag sa Biblia yung kapatid. Kaya tayo magkaiba Kasi hindi sumusunod sa Biblia mga pare. Sabi ng Panginoon Kristo, huwag kayong papatawag ng Father. Ang patawag nila Father. Bawal yun 23:9 ng Mateo. Basahin natin At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Pagdating sa relihiyon, hindi mo dapat tawaging ama ang kahit na sinong tao sa lupa. Ang pwede mong tawagin ama, yung tatay mo sa bahay, tatay mo, daddy, papa, ganun. Pero hindi mo naman siya kaano-ano, lalo na relihiyon, tatawagin mo siyang ama, bawal ni Kristo. Ang dapat lang natin tawagin ama, yung ama sa langit, sabi niya. Kaya pag mananalangin kayo, sabi niya, manalangin kayo ganito. Ama namin, nasa langit ka. Yun lang ang ama na pagdating sa relihiyon, iisa lang ang ating ama. Kaya lang sa Katoliko, ang patawag ng mga pare, ama, father, padre, papa. Yan, maraming mga bagay, kaya lang wala na tayong oras, kapatid Milagros. Huwag ka magagalit Sinasagot ko lang yung tanong mo na ba't tayo magkaiba? Kami, nag-i-stick kami sa Biblia. Doon kami sumusunod. Kaya lang, ang Katoliko, maraming idinagdag, wala sa Biblia, kontra pa sa Biblia. Sa susunod, kapatid, saka ko na lang itutuloy yung yung tanong mo kung ano mga pagkakaiba. Marami kasi. Pansamantala, I am forced to say goodbye. Salamat kapatid na Milagros. Paalam ka naman sa ating mga tagapakinig. Salamat po sa Diyos at nakausap ko po si Brother Eli po at nakilala ko po ang tunay na pagkakaiba ng mga relihiyon po namin. Kaya maraming salamat po muli sa inyo, Brother Eli po. Thank you po. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos. Samahan ka nawa. Patuloy kang makinig, kapatid, sa ating mga Bible exposition.